Wala akong maisip na pangarap na walang kalakip na halaga. Lahat ng pangarap natin may kalakip na halaga. Probably kung bakit hindi natin nakukuha yung pangarap natin sa buhay, it's simply because wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ibig sabihin wala kang pambili. Wala kang perang pambili ng mga pangarap natin. Right? Kung hindi ka pa nakatira sa dream house mo, o hindi mo pa nasasakyan yung dream car mo, kung wala ka pang enough savings sa bangko na pinapangarap mo, simply because wala ka pang pera, wala ka pang pambili sa mga pangarap na yon. Right? So, anong kailangan natin gawin? Kailangan magkaroon ka ng income. Ano ba yung mga pangarap ng tao in general? Well, unang-una dyan yung bahay. No? Hindi yung nakikitira ka, nangungupahan. Ibig sabihin, kailangan meron kang sariling bahay. Tinatawag na simpleng buhay. Simpleng buhay, simpleng bahay. Okay, sige. Sasakyan kita, simpleng bahay. Magkano ang simpleng bahay sa ngayon? Sa panahon ngayon? 3 milyon. Isipin mo, simpleng bahay yan. Bakit? 3 milyon ang halaga niyan. And 30 years mo rin yung babayaran sa pag-ibig. Bakit ko sinabi simpleng bahay? Kasi pagbukas mo ng pinto, bubungad sa iyo sala. Mga 3 hakbang nandiyan ka na sa kusina. Pali ka ng konti CR, pali ka ng konti kwarto. Mag-ingat-ingat ka dahil baka madulas ka. Pag nadulas ka, nandun ka na sa likod bahay. Maliit lang, studio type. 3 milyon yan. Simpleng bahay. Kaya kung wala ka pang 3 milyon, wala ka pa sa simpleng bahay. Right? Yan yung sinasabi ko na lahat ng pangarap natin is may kaakibat na halaga. Ano pang pangarap natin kadalasan? Kotse. Nowadays, kailangan meron ka ng sasakyan. Please, mangarap ka ng sasakyan. Necessity na siya ngayon. I'm telling you guys, mas nakakamura ka kung meron kang sariling service, meron kang sariling sasakyan, kaysa nagko-commute ka na palipat-lipat ka ng jeep. Mag-jeep ka, magta-tricycle ka, magpapadyak ka. Mas nakakamura ka kung meron ka sarili kang service. And parang cellphone to nung araw eh. Dati yung cellphone daw luho lang. Dumating ang panahon na lahat ng tao meron ng cellphone. Yung mga taong nagsasabi ng luho lang ang cellphone, sila yung malakas gumamit ng cellphone sa ngayon. Ibig sabihin is nagbabago ang panahon. Kung dati luho lang ang sasakyan, ngayon mangarap kang magkaroon ka ng sasakyan kasi necessity na siya ngayon. Isipin mo kung meron kang emergency, nag-aabang ka pa ng tricycle, maawa ka naman, mangarap ka ng sasakyan. Right? Ano pang pangarap ng kadalasan? Educational plan. Kailangan meron kang educational plan para sa mga anak mo. Kung wala kang educational plan, anong plano mo? Sabi mo, mag-apply ka sa Jollibee kung gusto mo mag-college. Porque naranasan mo yung paripaparanas mo, huwag ka namang sanista. Kailangan meron kang pondo. Right? Pondo para sa edukasyon nila. Ano pa pangarap natin? Savings, no? Since pangarap ang pinag-uusapan natin, lalakihan natin yung savings. Gaano kasarap yung meron kang malaking savings sa bangko na alam mo na every time na may mga ngailangan, kakatok sa bahay mo, kay ka mag-anak o hindi ka mag-anak, manghihingi o manghihiram ng tulong, meron kang perang maiabot. Gaano kasakit sa kalooban na nandyan yung gusto mong willingness mong tumulong, pero nare-realize mo, alam mo rin na sa sarili mo, ikaw din mismo nangangailangan ng tulong. So pangarapin natin magkaroon ng savings. Malaking savings. 20 million, let's say, meron kang 20 million sa bangko. Why? Kung meron kang 20 million sa bangko, ilagay mo siya ng time deposit sa BDO, kikita siya ng 1.125% per annum. Ibig sabihin sa isang taon, that will give you an interest income of 225,000 pesos. Kung nag-mature na yung pera mo, kunin mo yung 225 pesos, i-deposit mo sa separate account, and disiplinahin mo yung sarili mo. Monthly, kukuha ka lang ng 18,750 pesos. Pag natapos mo yung isang taon, nag-mature na naman yung pera mo, another 225,000 pesos naman. Paulit-ulit lang yun, para kang pensyonado. So, kailangan mayroon kang savings. So, isum up natin magkano lahat ng pangarap mo.
more or less 25 million. Right? Now, para magkaroon ka ng kakayahan, so na-identify natin more or less magkano yung pangarap mo, pangarap natin. So, anong kailangan natin? Kailangan natin magkaroon ng income. Income, meron dalawang income, passive income and active income. Yung passive income in layman's term, ito yung income na pumapasok sa'yo kahit konti lang or wala kang ginagawa. And yet, patuloy pa rin pumapasok yung income sa'yo. One class example is yung meron kang 10 pintuan ng apartment. No, monthly, kinukubra mo lang yung kanilang mga renta. Passive income yon. Another type of income, yung active income. In layman's term, ito yung sweldo, wages, no work, no pay. Right? Pag umabsent ka, lalo na pag ubos na yung leave mo, wala ka ng income. Ang gusto natin yung passive income. Yun nga lang, itong gusto natin, hindi rin ito makukuha ng libre, mamumuhunan ka rin eh. Right? Kailangan mo ring mamuhunan. Sa lahat ng bagay, kailangan mo talagang mamuhunan. Para meron kang makuha, kailangan meron ka ring ibigay. No? And sa buhay, ganun talaga. No? So ngayon, mamumuhunan ka. Mamumuhunan ka para magkaroon ka ng passive income. Ibig sabihin na doon ka sa side ng pagbi-business. Right? So ngayon, ano yung mga kailangan natin gawin? Yung sinasabi kong vehicle to your dreams. Where may tayong tinatawag na cash flow quadrant. Cash flow quadrant, ito yung ang author nito actually si Robert Kiyosaki. Ito yung ESBI, no? E stands for employee, no? Ito yung mga taong nagtatrabaho, sumasahod ng 15 tsaka katapusan. Normally from minimum wage or below minimum ang sahod ng karamihan sa mga yan. No? Well, if you are well compensated, well, congratulations. But let me tell you, let's say for example, 20,000 ang sahod mo. Kailan mo pa maaabot yung sinum up natin kanina, more or less 25 million pesos. Right? Kasi bigyan kita ng formula. Let's say 20,000 ang sahod monthly. Multiply mo yan ng 10. Bakit 10? Supposed to be 12. Kasi 12 months tayo in a year. Gawin natin 10 kasi yung 2 years, kasi yung 2 months, ikaltas na natin yung sa mga tax at kung ano-ano mang deduction mo. So, in 30 years, multiply that in 30 years, kikita ka ng 6 million. Ang layo pa sa 25 million na sinum up natin kanina. So, probably, ibig sabihin, itong employment, hindi siya magandang vehicle to achieve your dreams. Na, kung ang amount ng dreams na tinatarget natin is yung more than 25 million. Right? Meron naman tong solo, self-employed. Self-employed, well, kung the best ka sa field mo, no? Best doc, one of the best doctor, one of the best lawyer, one of the best dentist ka. Usually malaki ang mga sahod ng mga yan. The problem was taling-tali ka sa clinic mo or sa profession mo. Pag may dentista ka, may bunot, may income. Pag wala din, no? Usually hindi mo maisara yung clinic mo kasi pag nagsara ka, wala ka ng income or hindi mo maisara dahil sa dami ng pasyente mo. Ibig sabihin, taling-tali ka dyan. And what the sense na kumikita ka ng malaki and hindi mo naman siya ma-enjoy. So, hindi rin siya magandang vehicle, no? In achieving your dreams. Although pwede naman. But guys, ladies and gentlemen, ang magandang vehicle is yung nasa right side ng quadrant, which is the B and I. B stands for business. Ito yung mga taong nagninegosyo. Instead na sila yung magtrabaho, nag-hire sila ng mga taong magtatrabaho para sa kanila. Right? Ito yung mga big time businessman. Yung mayaman yung mga yan. Mas lalo na itong mga I, investor. No? Sila yung mga taong may pera na instead of building a business, ipinupuhunan na nilang yung pera. Let's say for example, meron akong 25 million dito or 50 million, ibibigay ko sa iyo, palaguin mo yung business mo, gamitin mo to as a puhunan. At the end of this year, kailangan ibigay mo sa akin yung principal or ibigay mo sa akin yung tubo ng pera ko. Ito yung mga taong na nagtatrabaho, yung pera nila sa kanila, hindi na sila alipin ng pera. At yung tinutubo ng pera nila, enough na yun to sustain yung necessity nila, enough na to sustain pati yung mga luxury na kailangan nila.
pati yung mga luxury sa buhay nila, pati yung mga luho nila. Right? Ito yung magandang quadrant. Now, kung population ang pag-uusapan natin, mas maraming tao ang nandito sa left side ng quadrant. No? Ibig sabihin, konti lang yung nasa right side, konti lang yung mga businessman and investor. Pero pagdating sa income, yaman na posible mong ma-achieve, mas malaki ang nandito sa right side kumpara dito sa left side. Isipin mo ang ratio and proportion. Sa right side, konti ang tao pero ang laki ng pinaghahatian nila. Sa left side, yung employee and self-employed, ang dami nila doon pero konti lang yung yaman na pinaghahatian nila. Logically, saan yung mas magandang pumosisyon? Sa left side or sa right side? Of course, sa right side. Yun nga lang, as I always say, yung mga bagay na magaganda, hindi nakukuha ng libre. Right? Kailangan meron kang gawin para ma-achieve mo yon.